interface tayo, fast Ethernet, 1/0. Then the IP address is 160.1.1.1. This is class B. Therefore, the subnet mask is 255.255.0.0 and no shot. Okay. As you will notice again, nag-turn on yung ating interface na 1/0. Then, end na tayo dyan. Exit. Okay. Meron pa ba tayong kulang? Meron pa. Hindi pa natin na ilalagay yung protocol na magko-connect sa dalawang networks, although magkaiba sila ng class, and that is routing information protocol. So do not forget, always remember that in a network, if you have different networks, dapat merong medium na nasa gitna para makipag-usap do sa ibang network, and that is the routing information protocol. Yan ang gagamitin nating routing information protocol, not rest in peace, but routing information protocol. Yung protocol na yan ang magko-connect sa dalawang network, although they have different networks. We have class A and class B. That is why we have different routing protocols to be used for us to connect to other networks. Okay, paano ba ginagawa yon? So, punta tayo ulit dito sa ating CLI, sa router natin, enable, then config terminal, then router. Okay, magka-question mark ako para makita niyo yung mga routing protocols na gagamitin natin soon. Okay, so ang ginagamit natin ngayon is routing information protocol. But sa mga susunod nating topic, ang gagamitin na natin ay BGP, EIGRP, and OSPF. So, iba't iba ang function ng mga yan sa routing protocol. Yung mga routing protocol na yan. But this time, ang gagamitin muna natin is yung routing information protocol, router RIP. Then we have network. Ano ba yung network natin? Class A, 20.0.0.0, and network 160.1.0.0. And that is class B. As always, remember that this 20 is our network and yung 160.1 floor for class B is our network. At yung lahat ng 0, ito yung ating host, possible number of hosts na pwedeng ibigay ng isang network. Same thing with class B, yung dalawang octet na yan, octet 3 and octet 4. Ito yung numbers ng possible host na ibibigay ng network na 160.1. Tandaan nyo yun lagi. Exit. Okay, so we are through with the router. So let us proceed now to the configuration of our DHCP server. Si PC0 at PC1, PC2 at PC3, hindi ko sila lalagyan ng IP address. Okay? Hindi ko sila lalagyan, kundi magre-request tayo sa DHCP server ng IP para sa kanila. Okay? So, i-click mo lang ito. Okay? Tapos, lalabas dyan, request. Hindi pa. Request, DHCP request failed because wala pa tayong DHCP server. So, mamaya, pagka DHCP request tayo, maglalagay na yan ng IP dyan. It's because we have the DHCP server na magbibigay ng IP sa mga computer. Okay, so let us add a server. This is server. Okay, 1, 2. Bakit dalawa? Kasi sa bawat network, dapat may isa kang DHCP server na magbibigay ng IP sa kanila. Okay, sa bawat network, merong IP na ibibigay doon sa kanilang host or end system. Okay. Let us name this server as DHCP1. And let us name this other server as DHCP2. Yan. Connect natin the both servers using connections. Okay. So, kulay orange pa. So, kahit orange yan,
pwede naman natin i-configure yung kanyang IP address. So let's say ang IP address ng DHCP1 ay 20.1.1.2. Okay, saan ko ba kinuha yung IP niyan? Kinuha ko yan dito sa ating port na facet na 0/0. Same network ang ginamit ko, 20. Okay, since that is class A. Kung ito gagawin kong 21, hindi na sila magkikita kasi magkaibang network na yan. So sana naiintindihan niyo yung ganong scenario. So dapat 20 rin ang gagamitin ko diyan. At sa internet walang magkaparehas na IP. Unless otherwise naka-intranet ka, may sarili nga configuration. So there's a possibility na may kaparehas kang IP sa labas. Pero sa loob ng iyong network ay ikaw lamang ang merong ganong IP. Okay. So, yan ang ilalagay nating IP. So, dun sa 20 is sa DHCP1. So, let us configure the server. Okay, punta tayong desktop. Click mo yung desktop tab. Then, the configuration. At ilalagay natin yung IP address na 20.1.1.2 subnet mask, and the gateway, of course, ang gateway natin is this one with 20.1.1.1. Okay. Yung DNS server, mamaya natin siya i-configure later. Okay, then let us proceed to the config tab. Config. So naglagay na tayo ng IP dyan. Punta tayo ng config. Okay, so tingnan natin dito yung services ng ating DHCP. So since DHCP yon, tandaan, DHCP. So DHCP yung kiklik mo dito. Okay, kung ito yung HTTP yung kiklik mo dito. Kung ito ay DNS server, DNS ang kiklik mo dito para meron kang i-configure. Okay. This time, DHCP yung ating server, kaya sa DHCP tayo pupunta. Click mo yan. I-on mo yung service ng DHCP. I-on mo kasi naka-off siya. On. Then ilalagay mo yung default gateway. Ano ba yung default gateway niya? Ito. 20.1.1.1. 20.1.1.1. Okay. Start ng IP natin ay, let's say, yung start ng IP class, ang ibig ko sabihin dyan, yung kung ano yung IP ang ilalagay ko dito, yun ang magiging IP ng unang computer. Yung PC0 or kaya PC1. So, ang ilalagay ko dyan, let's say, 10. O kaya 11. Ay, 11. So, therefore, marami akong pwedeng ilagay na IP sa computer ko sa using my network 20. Okay? Pwede natin gawin itong 1. Pwede natin gawin itong 1. Kasi class naman to, class A. So, ibig sabihin ng class A, you have only 254 possible networks. At sa bawat networks, there are millions of computers that can be connected to a single network. It's because of this 3 octets na yan. So, let us save. Okay, sinave natin yan. Ngayon, ang gagawin natin, si PC0, hihingi ngayon ng IP sa DHCP server. Okay, hihingi ngayon ng IP sa DHCP server. Paano yun? Click mo si PC0, punta ka ng IP configuration. Click dito muna tayo. Meron na kaagad IP kanina. Ayun, class. Nagbigay na siya ng IP na 20.1.1.11. Default gateway. Wala pang DNS. Ay, 11. Tingnan natin yung susunod, yung PC1. Magre-request ulit ng IP sa DHCP server. Click natin yung DHCP. Yun, nagbigay na siya ng IP dynamically. Hindi mo siya may erase kasi galing yan sa DHCP server. Wait lang, may nag-i-in. Press. Okay. So, yan. Nagbigay na.
Ito ang tatandaan nyo, class, ha. Sa ating servers, so servers must have static IP. Okay. Tandaan yan. Ang servers, lahat yan merong static IP. Okay. Static IP. Kapag sinabi natin static, ikaw ang makukonfigure nun manually. Okay, static. Lahat ng server yan. Hindi pwedeng ang server ay naka-dynamic kasi pagka sinurse mo yung server at yung dati niyang IP ang iyong sinurse pero bago na yung kanyang IP, hindi mo makikita yung ating server na yun. O kaya kung halimbawa, nagpe-Facebook ka, iba-iba ang server ng ating iba ang IP ng server ng Facebook. Hindi ka, pagka nag-type ka sa URL mo ng facebook.com, hindi ka makaka-connect automatically. It's because nag-iiba yung IP ng server na yun. So, kaya lahat ng server should be static configuration or static IP ang ilalagay natin. So, tatandaan nyo yun, ha, sa lahat ng server. Static yan. Okay. So, ganun din ang gagawin natin sa kabila. Okay. Itong PC2, wala pa siyang IP. PC3, wala pa ding IP. So, i-configure natin yung DHCP2. So, ano namang IP ang nalagay natin dito? Magbe-base tayo ngayon dito sa 60.1.1.1. So, I'm going to add 160.1.1.2. Pwede namang ibang number yung dulo. Kaya gusto ko yung sunod-sunod para malaman nyo kung ano ba yung ating ginagawa. Ano? Okay. Yan. Lalagyan ko yan ng IP configuration. Static class. Static yan, ha? Kasi server yan. 160.1.1.2. The gateway is 160.1.1.1. So, leave muna natin ang DNS kasi wala pa tayong DNS. Punta tayo ng config tab. Config, then DHCP. I-on natin yung service ulit. Then, ilalagay natin yung default gateway na 160.1.1.1. At i-start ng IP natin, pwede nating gawin 1 to 11. Tapos bakit 11? Kasi yung iba ay reserved for my future expansion of my network. Okay? Kaya yung halimbawa, yung 160.1.2.3.4.5 reserve yan kung meron ka pang server na ilalagay sa iyong network. Kaya naggawa ako ng ganon. Okay? So, yun. Nakakonfigure na yung DHCP natin. So, sa PC2, mag-request siya ng IP. Kaya nabigyan siya ng IP nang galing sa DHCP server. Successful yan. Okay, same thing with PC3. Kaya request tayo sa DHCP server. Yan, nagbigay na. Kasi kaya 11 ito, 160.1.1.11 kasi yung start ng IP ko doon sa DHCP server ay 11. Kaya 11 ang ibinigay niya. Yung the rest, yung 160.1.1.3 .3 saka yung 160 yung 160.1.1.4 hanggang .10 okay, hanggang .10 na IP ay reserved for my future expansion of my network. Halimbawa, lalagay pa ako ng server, lumaki yung aking network, okay, nag-expand ako, so dapat meron akong IP na reserve para sa aking server na static, na ikaw mismo ang magko-configure on your own kasi nagbigay ka na ng IP. Sa DHCP server, nag-configure ka doon na ilan ang kailangang IP na kailangan mo para sa future expansion of the network. So, ikaw na ang bahala doon kasi ikaw naman ang nagko-configure ng server. Yan. So, since meron ng IP, meron ng IP yung ating computer. So, tingnan natin kung connected na yung
network na dito, lagyan natin ang pangalan para mas ano tayo. So, yung nakain natin, si Elaine, si Leomar, so, lalagyan natin. Para at least na-imagine nyo kung paano. Elaine, ito si Leomar, lagyan natin ang pangalan. Si Lance is not present. Gobison, wala no. Si Eileen, lagyan natin Sir, si nandiyan Eileen. ako. Okay, sorry. Si ano pala, Del Mundo Lance pala ang wala. Sorry, Mark. Okay, si Mark. Lagyan natin ng Mark, saka Sherwin. Okay, lagyan natin ng Mark ito. Tapos ito si Sherwin. Para ma-imagine nyo kung ano yung ating ginagawa. So yan, may mga pangalan yan ano. So since magkaiba ng bahay, itong mga to, si Elaine, Leomar, Mark at Sherwin, unless may magkasama sila sa bahay. So pwede silang mag-connect in different networks, but ang ginamit nilang protocol is routing information protocol. Pero ang nagbigay sila, may DHCP server na nagbigay sa kanila ng IP address, and that is DHCP1, DHCP2. So let us try to connect Elaine to, let's say, si Leomar kay Mark. Okay? Send tayo ng message from Mark papunta kay Leomar. Dapat yan ay successful. So ibig sabihin, our network is correct. Tama yung network natin. Same thing with Elaine papunta kay Sherwin. Successful yan. Okay. So we are through with the DHCP server. So ganyan class, mag-distribute ng IP yung ating DHCP server. Hindi tayo nag-a-assign. Tulad ngayon, naka-internet ako. Hindi ako nag-assign ng IP ko